So, meron akong picture dito ng Örebro, Sweden from year 1903 to 1934, I think. From 1934. So, ito yung dating NAC. This is the old Örebro NAC. The Gamla Örebro. Look. Ang ganda. So beautiful. And it's 1903 from Korsningen, Drottning Rodbix, I think. Look at the name. Super nice. The building was, ayan o, ang ganda. Super nice. From photograph. Ito yung nagkuha ng photo. Anak! Ang ingay ng anak ko. So, this is the first picture. And the second is 1907. And this is Drottningsgatan. Yan, look. Ito yung simbahan. Nandyan pa yan eh. Pinupuntahan namin. Parang simbahan yan eh. Hindi lang ako sure kasi hindi siya nakaharap. And photos by Lindskog. So, magkaiba yung kumuha ng picture. Tingnan nyo, super ganda. The old Örebro. Ang ganda niya. Ayan o. Ano to eh, city, Örebro, Sweden. Yung pinakamalaking city din dito sa Sweden. Tingnan nyo o. Drottningsgatan. Sikat to eh. Grabe oh. Dati may mga cable, mga ano pa dyan no. Parang Pilipinas din. Mayroong mga wire sa taas. Parang dito din sa unang picture oh. May mga wire sa taas. Ang ingay ng anak ko. So ayun nga, may mga wire pa noon, mga panahon na yun, ng mga year 1907. Pero ngayon wala ka na makikita dito na may mga wire pa sa taas. Punta tayo sa 1912, year 1912. Ito ay Järntorget. Ayan o. And then yung nag-take ng photo ay si Lindskog. Oh, same lang nung isa. Ang ganda, tingnan nyo oh. Sobrang ganda. May kalisa pala noon. Parang kalisa siya no. Pero high-tech man. Ayan o, may kabayo pa dati dito. Parang kalisa nga before. Tapos may mga ganito. Tingnan nyo yan oh. Ang ganda. Ang ganda. Ingay ng anak ko. Ayan. Tingnan nyo mga damit ng sinaunang tao. Ang ganda. Ang ganda ng mga building. Nice oh. Alam nyo, napansin ko yung architecture nung sinaunang panahon. They're so unique. Super nice architect. Tapos punta tayo sa 1914. Wow. Hendermessa. I don't know how to read it, but yeah. Same lang nang nagkuha ng picture dun sa una at pangalawa. Ay, sa pangalawa at pangatlo. Ang ganda oh. Ang ganda oh. Ang ganda ng building. Ayun yung simbahan. Nandyan. Ang ganda. Mga tao oh. Ang ganda ng mga suot nila oh. Ang ganda ng suot nila oh. Super nice. Hindi ko akalain na ang ganda ng kapanahonan na yun. Parang may market dito ng time kasi tingnan nyo may nakalagay dyan ng mga tent. Parang yung mga tao na mimili or bumibisita. Don't play the picture, anak, because this is mama's picture.
Oo, binili ko kasi to kasi nagustuhan ko siya. Mahilig kasi ako sa mga lumang ano. Meron din ako lumang ano doon. Punta tayo sa 1932. 1932. Ito naman ay Drutningsgatan. Merong nakalagay dyan, oh. Tingnan nyo. Wow. 1932. Tapos yung nag-take ng picture, ito din, same lang din. Tingnan nyo yung tao, oh. Naka-costume pa. Ang ganda. Tapos ang ganda ng ano, tingnan nyo yung bahay, oh. Parang wala na yata to ngayon, eh. Parang puno na to ng building ngayon. Hindi ako sure, pero parang ganun nga. Sobrang ganda. Black and white kasi siya. Ganda, oh. 1932. Grabe. Tingnan mo, Oribro ngayon. Ay, nako. Sobrang chaos na. Punta tayo sa 1934. Ito, nandito pa. Ito. Ang ganda niyan ngayon. Slotted yan, eh. 1934. May ano siya, eh. May parang meron siyang parang ano yung nagbibinta sa harapan. Actually, tuwing Christmas meron to, eh. Ewan ko lang ngayon kung natutuloy pa ba. Ayan, oh, ganda. Ito yung ano, yung kung saan yung mga king, mga hari ng mga kapanahunan diyan nakatira. Ang ganda. Papakita ko sa inyo yung ano rin, yung tunay na bulaklak. Binili ko siya. Tunay siya. So, ito siya. Tunay siya na pinatuyo. Tapos, ginawa siya year, kailan ba to? 1964. Ayan, o. Ayan yung date. Tapos, yung pangalan ito yata yung pangalan ng bulaklak, eh. Mochita. Ayan. Udlat mark. O, dito siya tinanim. O, tinanim siya, o. Tapos, ito yung pangalan yata ng nagtanim. Hindi ako sure, pero yun nakalagay dyan, eh. Tapos, ito yung date nung ginawa siya, o, 1964. Kita nyo? Totoo siya, bulaklak talaga siya. Nasa loob. Ayaw ko siyang buksan kasi ano, paborito ko siya. Ayaw ko siyang mawala dyan sa kanyang lagayan. Baka pag tinanggal ko magkalaglag pa kasi nakatuyo na, eh. Hindi siya plastic kasi. Tanyo, oh, hindi siya plastic, oh. Baka pag tinanggal ko magkalaglagan ako. Hindi na mabuo. Ito, alam ko nakita nyo na to sa iba kong mga video, pero hindi ko nasabi na. Actually, walang nakalagay kung sinong gumawa nito, eh. Nakita ko lang to, kaya kinuha ko dahil tunay siya. Tunay siyang bato. Bato din, tapos yung kahoy. Tunay siyang kahoy, tunay siyang yung bulaklak ng kahoy. Ayan, totoong kahoy talaga siya. Ayan. Hindi siya plastic, ha. Tapos ito, bato. Totoo talaga. Tapos yun, tingnan nyo, hindi siya plastic, oh. Hindi siya plastic. Tunay talaga. Ito ba to? Nilagyan ng palamuti para magmuka siyang dahon. So, nagustuhan ko rin siya. Kaya, kinuha ko. Matagal na to sa akin. Ngayon ko lang na ano. Kasi napidyohan ko na to, eh. Kasi paborito ko siya. Para siyang 3D. Pag nakita mo siya, naano mo talaga yung sarili mo. Baka mahulog yung anak ko. Ang galing ng gumawa nito. Sino kayang gumawa nito? Oh, bato to, eh. Pinagdidikit-dikit. Nilagyan ng paste yata. Tapos ito, bato yan. Hindi ang kahoy, bato. Nakikita naman na bato siya, oh.
Sana ganito na lang ako kaganda, no? Sana inborn. So, ayan. Yun nga yung mga mga picture ko, mga lumang nakita ko dito sa dito sa aking mga kabaong. Sa aking mga lumang Anak! So, yun, yung mga lumang picture ng Sweden sa Örebro at yung aking yung tinuyo na bulaklak at yung aking 3D na ginawa na nakita ko. Binili ko yun, hindi ko yung ginawa. Hindi ko talaga yun naaminin na akong gumawa nun lahat. Hindi. Binili ko yun. Ang ganda.